If ever matatanggal yung mundo, ang dapat pumalit is someone from the Supreme Court. Would this gain support from the justices? Sa justices. Kung sila mo yung uphold the Constitution, sa red votes, wala rin sa Constitution. Kaya nga, they should advise us. Kung ayaw nila, wala tayo magawa. Suggestion ko lang yun. That's the only way, because I believe mga members of Christian happy nila na. So yun lang ang suggestion ko. Kung sabihin nila hindi sila pwede, wala tayo. So if ever the Supreme Justices go, they would decline, sino po ang sa tingin ninyo dapat na magmuna? Well, ayaw ang Supreme Court. Piliin nila kung sino ang you need the military for this movement. You need the military to protect the future of Israel. Yun lang pala talaga. Sa tingin niyo po, this kind of movement, yung Let Go, would this also gain support from the people? Yes, I'm not sure because 80% is now against. Nasa-survey yan. Kasi ang survey. 20% na lang kung kanila. Baka yung 20% yung attack po pa lahat. Na-mention niyo yung 80%. Paano niyo po yung survey? Lahat ng survey. Boss area yata ng survey sa my So yung Erlo po from yung ginagawang investigation po ng ICI, dapat na i-public, not i-post. Dapat public. May tiyatago sila kung hindi public to yung investigation sila. May result na sila eh. Nakakita na sila ng ghost project. So, paniwatag na ng ghost project is the worst graft and corruption ever. Pinakamalaki na sa Pilipinas, Pakistano, kaysa kay President Marcos Jr. Ghost project. Grabe po ito, ghost project. Yes, at sa 26, matuloy yun, kukumpray pa ulit. Sila. So, linulungo na tayo po. Kaya gising, mga kababayan, gising tayo. Paikot-ikot na lang tayo dyan. Our only hope are the kabataan because this is your future. If kayo po mag-decide mga kabataan, and we will support all of you. Wala kami interest dyan, kayo ang dapat. Tutulong kami sa inyo dahil future nyo ito, mga kabataan. Huwag yung kanya-kanya rin, pag-usap-usap lahat ng leaders ng mga kabataan para magkaisa. Kayo ang mag-set ng date, marami po tutulong yan. Pati anak, mga general, dahil future nila ito, kasama po dyan. Bob, makatarungan ba yung panawagan niya Senator Marcolita na huwag na lang tayo magbayad ng buwis? Total, ninanakaw naman yung ating mga buwis. Huwag na lang daw tayo magbayad. Makatarungan na ba yun? Lahat yun, totoo yun. Pwede rin. Pero ako simple lang. Isa lang. Set ng date ng mga kabataan. Discipline ko mabuti ay inuulit ko po ang aking panawagan sa mga kabataan. We have no interest. This is your future. You decide your future. If you want a better future, you decide it yourself. Fight for your right. Lumabang po kayo. Kailangan lumabang kayo para sa kinabukasan niyo. Kung salensyo kayo, hindi na namin kasalanan na nagpaalala kami sa inyo. Hindi po para sa amin ito, para sa inyo. Kaya ayaw ko yung mga politician bigay ng date ng mga rally. Huwag na po, isa lang. Kung anong ma-decide ng mga kabataan, isang rally lang. And I'm sure majority will support them. And I'm sure maawa naman yung mga military, mga police. Pero may mga anak din sila eh. Ang liwanag na, maliwanag pa sa araw. May mga ghost project na, kababayaan natin.
napupukus tayo sa iba. Kasalanan nito, kasalanan nito, kasalanan nito. Bibintangan na sila sa Senate, bibintangan na sila sa Congress. Ngayon, target naman nila, mga mayor. Farm to market road. Mga mayor naman. Bubugin. Bago umabot sa kanya, tapos ng serve niya. Rob, ano po masasabi natin doon, Rob, sa sinasabi po natin ng ICI na hanggang sa ngayon, wala pa po silang nakikitang may kasabwat na mga, kumbaga, papalagay natin, mga congressman, mga mayors, o mga ano, as hanggang sa ngayon, sa investigasyon nila, wala pa daw silang nakikita. Ano pong masasabi natin? Wala. And I'd like to commend the governor of Mindoro, si Pons Dolor. Siya siyang umangal na maraming cost project sa kanya. Pero nakikiusap din po ako sa lahat ng governors na magsalita kayo kung may mga cost project sa inyong mga lalawigan. Ganon din ang mga mayor, magsalita po kayo para makatulong kayo sa ating bayan. Rob, ang Ilocos Norte, top 3 po kung ang pag-uusapan ay budget mula sa gobyerno ng mga project. Number 1, Occidental Mindoro. Number 2, top 2 is Bulacan. Ang top 3 ay Ilocos Norte. Sa tingin niyo po, ang third. Dalawa lang, 225. sa tingin niyo, kaya bang imbestigahan ng ICI ang lugar ni Pangulong Bongbong Marcos? Yun lang ang request ko para tinutulungan nga natin ang presidente. Para maniwala tayo sa kanya, pa-imbestigan niya muna ang probinsya niya. Imbestigan din yung probinsya ko. Hindi ang lahat ng klase project, imbestigan nila. Para malaman na talagang we are transparent. Sa tingin niyo, bakit po tahimik po masyado ang Senado at ang Kamara kung pag-uusapan ay Ilocos Norte? Ano po ang nakikita niyo pong dahilan? Ayaw ko magbintang. Ayaw ko magbintang dahil hindi naman pa nga mga tao at ang mga Pilipino matatalino, matatapang mga Pilipino. Ngayon nyo ilabas yung tapang nyo mga Pilipino para sa ilapugasan ang ating mga kabataan. Future of children. Dito po, kung walang mangyari ngayon, wala na po tayo pinapapasok. Nabanggit ko kanina na may mga atangwat sa lokal na pamahalaan ng mayor. So hindi ko tayo nagbigay ng nabanggit niyo po na may mga atakwats daw sa lokal na pamahalaan ng mayor. Hindi po ba kayo magbanggit kahit isang dalawang mayor? Hindi, napapatulong ako sa mga mayors eh. Nahanapin yung mga atakbo. Kagaya kay Mayor Isko. Napapatulong ako sa Mayor Isko para yung mga ulol na aso sa Manila. City Pound. Ang mga ulol na aso, pag ang mga aso, pag nakulong sa City Pound, tutubusin na mayari. I'm sure hindi tutubusin na makakanya. Bob, nitong nakalipas na mga buwan, marami pa mga general ng Armed Forces of the Philippines na nag-korte sigol kay former Speaker Martin Romualdez. At nagsabi sila, we will watch on your back, Mr. Speaker. Ano pong tingin niyo rito? Mahirap po mag-comment pero I'm sure mga military alam nila ng and I'm sure they will not do anything. Rob, nakakita ba? Rob, Jimmy Mendoza po sa Media House Express Internet TV Radio. Kababayan, Pililaw ko. Rob, nakakita ba sa kalaman nyo yung 15 billion na host project sa AFP at lumulutang po yung pangalan ni AFP Chief Staff Browner at pinakita sa assessment 3 building na pag-aari niya. Kaya hindi kumikilos yung AFP sa kabila ng sunod-sunod na panawagan ng iba't ibang cost-oriented group na simulan nila. Kung isasagutin ko yan, mapunta na naman dyan ang atensyon. Tutok muna tayo sa flood control. Siya sa flood control, di ba tapos? Maganda yan, pero balikan naman natin yan. Tutuloy natin ito, nandiyan na eh. May result na may mga post project. Madademper na ang atensyon. Ako marami pa akong alam. Pero huwag na lang muna. Nandiyan na eh. Tapusin natin yan, tapos na sila. Rob, may panawagan ka ba sa ating militar? Ang panawagan ko lang,
I'm sure alam nyo nangyayari at naintindihan nyo ang pulso ng bayan. Sana po huwag nyo pigilin yung mga anak nyo na sumali sa mga pagprotesta sa grabe front. Dahil ito kinabukasan nila. So I'm sure na naintindihan ng mga opisyal natin ito. So malaking pag-asa po na po sila lahat. Kung maliwanag na kung nangyayari, maliwanag pa sa araw. Nandiyan na ang project. Sila nila ng ICI. Mga alis sa tao yan, sinabi nila may ghost project. Ano pang gagawin natin? Bagdahil, ang ginagawa naman naman niya, huwag mo ng flood control, iba naman tayo. Maliwanag na diversionary tactic na ginagawa. Delay ang makapos ang kanya. Tuloy pa rin ang kaligayahan nila. Anong message siya sa Catholic Church mo? Kasi sabi ni Cardinal David na dapat daw non-stop daw ang protest daw, saka dapat sabi ng Cardinal na hindi daw pwede pahinto itong investigation. May appeal ba kaya sa Catholic Church? Maganda yung sabi nila, pero mapapagod na ang tao. Dahil ibang klaseng presidente. Napag-itsura kanina. So, ikaw ang sabi ha pa. So, suggestion ko lang, kumilos tayo, isang kilos lang, sama-sama tayo lahat. Bob, kung sakaling nakatayo dito si Bongbong Marcos, ano pong sasabihin mo sa kanya? Harap-harapan. Maawa sana sa mga Pilipino, lalo nga sa kabataan, may mga anak din kayo. Magdudusa ang mga anak nyo kung hindi kayo magbitaw. It is your command responsibility budget kagaliso. Bakit nagkaroon? Ang budget, ang nagpapagawa ng budget, Presidente, siya ang pipirma. Siya ang pumirma na 545 billion ang flood control. Tinanggalan ilan lang, pero naiwan pa rin karamihan. Kaya nagkaroon ng ganyang project. So, malinaw po yun. Malinaw na may alam siya. At 3 years na, natuloy. Bakit ngayon lang? Dahil pumutok na, inunahan niya. Pero kasi unahan niya, kasama siya eh. Nandyan yung mga projects na kaya sa probinsya niya. Maliban nga, hindi niya alam. Wala siyang alam ng presidente. Bob Chavit, anong masasabi niyo na sa pag-resign ni Mayor Magalong sa ICI at saka ni Lacson sa Blue Ribbon Committee? Anong masasabi niyo? Well, parang frustrated na sila. But we don't know the next move because I believe that Mayor Magalong is an honest person. Frustrated na yan. Dahil nakita na niya walang nangyayari. Rob, ang probinsya po ng Ilocos sa norte, lugar ni Pangulong Marcos, dalawa lang po ang mga kontraktor doon na nakakuha ng malalaking bilyon-bilyones na pondo mula sa gobyerno. Pamilya Diskaya at pamilya ng Mayor ng Lawag na si El. Yung bagong Mayor ng Lawag, Oo. kontraktor na solo yung company niya, solo siya yun. Kontraktor ng konsyal pa lang, dapat tanggal na dahil konsyal. Ginawa pa din ang mayor, pinukwem ni BBM na siyang mayor. Pinili sila na siyang mayor. Binigyan kagad ng 6.5 billion na project. Dapat pagkasuhan yan, Rob, anong sa tingin ninyo kung may tiwala pa kayo sa ano natin, justice system? Huwag na lang sabihin na hindi nakilala ng mga kontraktor. Yan ang tinas niyang kamay. Diskaya. Paano makakakuha ng Diskaya doon hindi niya kilala ng official doon? Maliwanag. Dalawa lang kung sa pista niya paborito. Diskaya and yung bagong mayor. Alcid. Mayor Alcid. Jaime Brian Alcid. Kontraktor. Yung company niya, solo. Siya lang nakapangalan. At ginawang kontraktor, ginawang mayor, binigyan pa ng 6.5 billion. Yan na, mali na po yan. Dapat matanggal itong mayor na ito. Thank you, Governor. Thank you, Governor. City ni Presidente Marcos.
Ciudad President Marcos. Go, panawagan na lang sa ating taong bayan ko. Closing statement. Closing statement. Kayo. For the people. May closing statement kayo for the people. May closing message pa kayo. Yes. Closing statement pa. Ulitin ko ang aking pakiusap. This is time for us to unite. For the sake of our children, maawa po kayo sa mga kabataan at kinabukasan nila ito. Tulungan ko natin sila. If they decide to lead this peaceful movement, if they decide, because this is their future, if not, wala namang yan, wala na akong magawa. The only way na susunod na tao, it should be the kabataan who will decide and they mag-usap-usap lahat ng mga student leaders or maski hindi nag-aaral, basta mga kabataan, usap-usap kayo. Kung anong araw ang gusto nyo, sasama kami lahat sa inyo, kasama lahat ng tao. Kung kayo ang magsabi, hindi mga politician ang mag-schedule ng rally. Isa lang para hindi kayo mapagod. Kung isa-isa, kanya-kanya, mapapagod lang kayo, guguluhin lang ang mga rally na gagawin nyo. Kailangan magkaisa po tayo lahat. Po, isang last question. Ano paborito niya daw na palaman sa pandesal? So, para light topic naman. Kaya nung sinabi na pandesal forum, ako pupunta ako. Baka itong pandesal makakapagtanggal ng isang presidente. Anong paborito niyang palaman daw? Ho? Sabi ng mga kanadero. Katotohanan. Ano ha? Katotohanan. Thank you very much. Sir, may mga editors dito nakakusap dito. Sir, mga editors, showbiz, dito ho. Dito ho.